Good morning po sa ating lahat. Batiin po natin yung katabi natin, yung mga kasama natin na nanonood ngayon ng message sa ating worship service. Yan. Miss na po namin kayo. Sana po kami rin namimiss ninyo. Yan. Basahin ko po sa Roma 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, mabuti man yun sa ating paningin o hindi, alam natin na may purpose ang Diyos para doon. Maaring tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Maaring may inaalis ang Diyos sa atin sa panahong ito. O maaring mas pinapatatag pa niya tayo hanggang sa maging katulad tayo ni Kristo, naganap hanggang sa makapiling natin siya. Nawa po sa mga oras na to, lahat ng burden, lahat ng kaligayahan na meron tayo, ibigay natin sa Diyos. Kung nawawalan man tayo ng pag-asa, lalo sa ganitong panahon, ibigay natin sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya, dahil alam natin siya yung ating Ama. Siya'y tapat. At lahat ng Kanyang plano ay mabuti para sa atin. Sige po, maging malaya po tayong kausapin ng ating Ama. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ang Diyos na may mabuting plano para sa Kanyang mga anak. Maging panalangin po natin itong aawitin natin. Lord, give us faith. Dahil Ikaw lamang yung tanging kailangan namin sa mga oras na ito, Panginoon. Namanahon kami sa iyo. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to open my eyes, to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart.
may fail. My God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na Ikaw yung aming kapayapaan. Ikaw yung aming katatagan, Panginoon. Sa oras, Lord, na kami nalulungkot, nalulugmok, Panginoon. Sa kasalanan kami rin ng gumawa, O God. Salamat, Panginoon, dahil may pag-asa sa iyo, Panginoon. Na handa kang patawarin kami, Panginoon, kung kami lalapit, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ready kang patawarin kami lagi, Panginoon. Ang nais mo lamang, Panginoon, yung pusong nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Panginoon. Diyos, ikaw
Good morning po sa inyong lahat. So, ngayon po ay nangangalahati na ang July. So, lampasan ng kalahati ng 2020 and nangangalahati na yung ikapitong buwan ng ng 2020. So, mabilis ang panahon. Maraming nangyayari sa paligid natin. So, ilang araw ay July 15 na at di natin alam kung may mga magbabago ba sa status ng quarantine, pero parang ang huling sabi ng spokesperson ng Malacanang ay sayawan na lang or kanya-kanya na lang, di natin alam. So isang bagay po na dapat nating tandaan ay hindi po tayo pwede din mag-relax, though parang lahat ay balik na sa normal. So may mga nagtatrabaho na, may mga church na nag-start ulit mag-service, at siguro isang tanong nyo po ay bakit tayo ay hindi pa rin nag-meeting. So number one, ang sabi po ng rules ng Interagency Task Force ay bawal lumabas yung mga 20 years old pababa at lahat ng 60 years old pataas at yung may mga sakit. Tapos sa mga gathering, 50% lang ng capacity yung pwedeng mag-meet. So kahit na alam ko po na yung mga kabataan natin, kahit ang mga senior natin ay lumalabas na naman ng bahay, so bilang church ay hindi po natin kukonsintihin o sabihin na okay lang yan kasi lumalabas din naman kayo, tara na, mag-meet na lang po tayo. Hindi. So kailangan po natin sumunod sa policy na binigay nila, kaya online pa rin po tayo. So hopefully magbigay po sila ng consideration sa mga churches na i-allow yung may mga 20 years old pababa at mga seniors na lumabas as long as malapit lang naman, diba, yung church at di naman lalayo. Okay, so maraming nangyari sa paligid. So nandyan yung mga weirdong motorsiklo, nandyan ang shutdowns ng mga network, pero hindi po yan yung pag-uusapan natin. So pag-uusapan po natin ay kumusta na po ang linggo na nagdaan. So kung nakinig kayo ng message nung Sunday at ng mga nakaraang linggo, siguro alam niyo po yung tinutukoy ko. So kumusta po ang challenge? So una, so kung kung nakinig ka, so may challenge po doon sa message nung Sunday. Ang tanong ay, tinanggap mo ba yung challenge o hindi? Kasi kung di mo siya tinanggap, so anong plano mo sa buhay mo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya? So petics na lang ba yung buhay? Kasi ayaw mo. Kung tinanggap mo naman yung challenge, so unang tanong, sino yung naging accountable partner mo? So nung tinanggap mo yung challenge, kinuusap mo ba yung small group leader mo o hindi? Kung hindi mo kinausap, so yung small group leader mo ba, kinausap ka? Nung kinausap ka ng small group leader mo, ano naman yung tugon mo? So isang bagay na na-observe ko po throughout time. So ako po ay nakakilala sa Panginoon noong July 1998. Hindi ako nagkakamali. Yeah, 1998. So basically ngayon po ay aking buwan ng pagkakilala sa Panginoon. It's actually July 16, 1998 nung ako ay nakakilala sa Panginoon. Hindi ko makalimutan yung setting. So yun po ay na-share na po ako before. May nag-share na sa akin ng gospel. Una ay yung isang student pastor do sa church sa Pandi
So, nagpunta sila sa bahay. Naglalaro pa kami ng computer ng kuya ko, ng family computer. So, and then, so wala lang, nakinig lang kami. Nakinig lang ako. After nun ay in-invite kami ng tiyahin ko kasi yung tiyahin ko nun sa Pandi ay nag-church doon. So, sinama kami sa church and then after in church, dinala kami sa isang opisina ng kuya ko and then may nag-share na naman sa amin ng isang lalaki. So, kinig lang. So, wala lang para sa akin. Kasi, we were Roman Catholic before and then matagal na rin ako nag-church. So, wala lang. Pinakinggan ko lang. And then, doon sa classroom namin, tanda ko hapon yon, it is a Christian education subject. So, values. So, nung in-explain ng aming teacher na yung kung paano yung relationship natin kasi before yung tradition, so pag naglalakad yung amo, yung kanyang alipin nasa likod. Never pwedeng sumabay o mauna yung amo ay yung alipin. So yung amo lagi ang nasa una. Kasi hindi kapantay, never naging kapantay ng isang amo yung kanyang alipin. So mas mababa yung alipin. So pero nung kay Jesus, binago niya yung setup, binago niya yung setting. So hindi tayo naging alipin, kundi naging kaibigan tayo ni Jesus. We became family. Diba? Nung tayo naging anak ng Diyos. And then, so, instead of tayo ay naglalakad sa likuran at susunod-sunod, tayo ay kasamang naglalakad at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. And meron dun sa explanation niya na kumilos sa puso ko and yun yung trigger. Diba? Well, nagpatong-patong na yung unang nag-share sa akin, pangalawa nag-share, and then yun, nagpatong-patong siya sa lahat, and then I decided to give my life to Christ. Pero hindi doon nag-start yung aking journey sa aking buhay Kristiyano. So, nung pagkatapos ng klase, so yung mga kaklase ko na nagtatry mag-share sa akin, kasi nasa Christian school ako. So, yung mga klase kong Christian, na-try ako sharean. So, after ng klase, sabi ko sa kanya, sa isang naging ka-close ko, sabi ko, bro, so, sure na ako. Kasi tinatanong nila, pag namatay ba ako, saan ako pupunta? So, sabi ko, bro, sure na ako. Sabi ko. So, binigay ko na yung buhay ko kay Kristo. Ang isip ko na, sabi ko, I will remain a Catholic. Pero iba na yung pananaw. So, yun lang, ganun lang. So, and then, after ilang weeks, yung teacher namin sa English ay binigyan kami ng, nasa topic kami sa English ng English subject ng hearing comprehension. So, makikinig ka and then anong naunawaan mo sa pinakinggan mo. So, ang sabi niya, umattend ka ng church sa klase namin. So, ang hearing comprehension namin, kung ano yung mensahe sa Sunday, gagawa kami ng reflection o gagawa kami ng report. So, sabi niya, kung ikaw meron kang church na inaatinan, matin ka sa church nyo, and then makinig ka sa pastor, and then isulat mo yung message, and then gumawa ka ng short report, reflection. Pagkatapos, ay kung Catholic ka, umatin ka sa Catholic, kung Iglesia ka ni Cristo, umatin ka sa Iglesia ni Cristo, wala naman siyang binabanggit na dito kayo mag-church. Pero doon sa dulo binanggit niya. Ngayon, kung wala kang inaatin ng church, sabi niya, merong church dito every Sunday, alas 9 ng umaga, may service, may worship service. So, pumunta kayo dito, kasi doon din siya nag-church, yung teacher namin sa English. Sabi niya, punta kayo dito ng 9 a.m. Dito may church kung wala kang inaatinan. So, ako, nagpuwersang umaten ng church. Hindi dahil gusto ko umaten ng church, pero dahil napuwersa ako kasi requirement namin sa klase na makinig na message. Eh dahil yung tiyahin ko ay Christian, doon naman ako nag-aaral, and then at the same time, sinabi ko na binigay ko na yung buhay ko kay Kristo, di sabi ko, sa Catholic ako pumunta, eh di doon na lang.
sa church na yon, doon sa school. So, umattend ako. For the first 4 months, first 4 weeks, umattend ako kasi requirement. Requirement na pumunta ako, makinig, gumawa ng report. Pass sa teacher para may grade. And then, after ilang pang mga linggo, hindi ko napansin na umaattend na ako sa church hindi dahil may requirement. Kasi tapos na kami sa hearing comprehension. Tapos na yung topic doon. Iba na yung topic namin. Hindi na namin kailangan makinig at magpasa ng report. Pero ako, tuloy-tuloy ako doon sa pag-church. Nagtuloy-tuloy ako sa pag-church. Kasi naging nakasanayan ko na ngayon na magpunta doon sa church. Kasi naging routine na ng aking katawan, umaga, Sunday umaga gigising, attend. Plus, at the same time, I made a decision. Gumawa ko ng desisyon na binigay ko yung buhay ko kay Kristo. And sabi ko, eto na rin naman yung pagkakataon para lumakad doon sa buhay na yun. Eh, sige na. And then, I attended the church 1998 for mula July, August, September, October, November. And then, pagtungtong ng mga bandang October, nang nalaman nilang marunong ako konti mag-gitara, so na-start na akong invite. Sabi niya, tugtugan, wala kaming gitarista sa Bible study, so sinama nila ako. So kasama ako doon bilang gitarista. So hindi ako kasama as pero gitarista. And then hanggang nasanay na yung katawan ko, nasanay ako sa routine tuwing Tuesday ng gabi, and then Thursday ng gabi at Friday ng gabi meron kami Bible study. So automatic na yun sa akin. So anong point ko kung ba't ko kinikwento yun? Hanggang dumating doon sa punto na tinanong ako ng isang member ng worship team na aalis na si brother ganito, so baka gusto mo mag-aral, so para meron siyang kapalit. So sabi ko sige, doon nag-start na ma-involve ako sa worship team. So 1999 nag-start ako mag-training sa worship team, and then by June of 1999, so naging officially part ako ng worship team at nakatugtog ako ng Sunday service, 6 months na training. So, bakit ko kinukwento yun? So, my point is ito. If you will not decide, kung hindi ka magde-decide na mag-take ng action patungo diyan sa pananampalataya mo na sinasabi mong meron ka, walang mangyayari sa'yo. Because nakakita ako ng mga tao na kung saan nung shineran mo sila, excited na excited silang tanggapin yung gospel. Pero nung pinatitake mo na sila ng action para magpatuloy, magbasa ng Bible, umattend ng church, mag-pray, umattend sa gawain, ayaw nila because napakaraming dahilan. So, nakita ko kung paano sila lumayo sa church and eventually lumayo sa Panginoon. So, hindi ka pwedeng manatili sa isang relationship nang hindi mo binibuild yung relationship. So, paano mo naging best friend yung isang tao kung hindi nga kayo nag-uusap? Diba? Pwede mo bang maging girlfriend o boyfriend yung isang tao nang hindi kayo nag-uusap man lang? Hindi mo nga alam kung saan siya nakatira, hindi mo alam phone number niya. Hindi nga kayo friends sa Facebook.
Hindi mo alam favorite color niya. Hindi mo alam kung anong libangan niya sa buhay. Pwede ba kayong maging mag-boyfriend, mag-girlfriend nun? Pwede ba kayong maging mag-asawa kung hindi nyo nga alam kung kaliwete ba siya o kanan ba siya? Na hindi mo nga kilala kung sinong nanay tatay niya. Hindi mo alam kung ilang silang magkapatid. Hindi pwedeng tumibay ang isang relationship nang walang communication, nang walang walang palitan. The relationship will fall. Yung relationship bibitaw, sira. So, the question is, kumusta yung relationship mo sa Lord? So, sinasabi natin, kinikilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, then, have you taken action? Meron ka bang ginawang aksyon doon sa sinasabi mong yan? So, the past few Sundays, so kung mapapansin niyo po, yung tema ng message, it's about how we should live. Paano ba tayo mabubuhay bilang isang Kristiyano? Kung sinasabi mong nasa liwanag ka, pero lumalakad ka sa kadiliman, ano ba talaga? Are you in the light? O nasa dilim ka? Sa liwanag ka ba nasa dilim? Diba? Kasi kung nasa liwanag ka, imposibleng na madilim dahil maliwanag eh. Diba? So, pinag-usapan natin pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi nasubok, untested faith, hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Diba? So, nung Sunday, meron tayong challenge. Ano yung challenge natin nung Sunday? Sino nakakatanda? How much time binibigay mo sa Panginoon against sa time na binibigay mo sa mga bagay na non-essentials? Sa totoo lang po, sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng sabihing busy ka. Especially kung ikaw ay kabataan at estudyante. Why? Kasi number one, hindi mo pwedeng katwiran na ikaw ay working student o nagtatrabaho dahil bawal kang lumabas. Kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay 20 years old pababa at nagtatrabaho ka sa labas ng bahay nyo, hindi ka dapat nasa labas. Wala pang school. August pa ang start ng klase. Naglilinis ka ba maghapon ng bahay nyo? Naglalaba ka ba maghapon araw-araw? Inalagaan ko yung kapatid mo ko eh. Yung kapatid mo ba gising 24 oras? The problem is, tayo, madali sa ating maghanap ng reason. Madali sa ating maghanap ng excuse para sabihin na hindi ko magawa kasi ganito, kasi ganito, kasi ganon. Diba? And nakakalungkot na nagiging okay magbigay ng excuse. Naunawaan naman ako ni Lord. No! Ikaw lang ang nag-assume na okay lang kay Lord. Diba? May number one fear na pandemic na to. Especially tayo, hindi pa tayo nag-meet physically. Diba? And I think nag-i-start ng magkaroon ng reality yung fear ko. Diba? Number one, hindi kayo nakikinig ng message. Diba? Kasi madaling ma-distract kapag nakinig ka ng message sa cellphone or sasabihin mo, sige po, so online worship service tayo, so hintayin po, or ganito. Madaling magdahilan, walang cellphone, walang data, walang pampanood. Diba? Not sure kung meron na sa inyong uma-attend na sa ibang church. Diba? Parang meron na ata. Diba? Kasi sila gumagawa yun pala eh. May gawain na sila. Di doon lang ako attend.
Church namin, ayaw eh. So, di ko alam kung excited ka ba talaga mag-church or, di ba? Kasi bakit nung tayo may gawain, parang di ka excited mag-church sa atin. So, si pastor naglalabas ng sama ng loob. No. Sasabi ko lang po yung mga bagay na because sabi natin new normal. So, yung situation natin ngayon, never pa natin na-experience, di ba? Sa generation natin, itong generations natin, generation ng mga seniors natin, yung 80 years old natin, generation ng sumunod, generation namin, generation ng bagong mga bata ngayon. So, yung ilang generation na yon, hindi natin naranasan to yung gantong klaseng struggle ng buong mundo ay bumagsak. Di ba? Halos lahat ng bansa sa buong mundo, even the world's most powerful, di ba? It's on their knees. Hindi dahil nalalangin, kundi on their knees dahil dito sa COVID na to. And even the churches, di ba? So sa Pilipinas, noon ini-introduce ko yung online church, yung online Bible study sa iba't ibang mga pastor before at mga church leaders. So mayroong mga ilang leaders na kinausap ako, and then wala lang, yung iba tinawanan lang ako, and then yung iba, ay nako bro, hindi namin kailangan yan, hindi siguro, baka matagal pa yan. And then after a few years, eto na. Lahat ng church online na. Online church na bigla. Lahat ng Bible study online na. Lahat ng small group online na because of this. Diba? So, eto yung bagong sistema. Hindi natin alam gaano katagal to abutin. So, ang tanong, kapag ka dumating sa punto na to, na ganito yung sistema natin, so yung relationship ba sa Panginoon, yung iyong relationship sa Panginoon, wala na rin. Dahil, di naman kami nagmi-meet sa church eh. So, okay lang. Balik ka sa dating buhay. Ganun ba? No, hindi yun yung design sa atin ng Panginoon. Hindi yun yung gusto ng Panginoon na mangyari sa'yo. Hindi yun yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. And kung babalikan natin, saan ba galing yung excuses na yan? Di ba? So, babalik tayo sa Genesis chapter 3. Di ba? The first excuses na binigay ng tao. Nung kinain ni Adan at ni Eva, yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, nasabi ni Lord, wag mong kakainin. Nung kinain nila, nagtago sila. At ang sabi ni Lord, nasan kayo? Ang sabi ni Adan, nandito pa kami nagtatago. Sabi ni Lord, bakit kayo nagtatago? Kinain nyo ba yung sinabi kong huwag nyo kainin? Anong sabi ni Adan? Nagbigay ba siya ng direktang sagot? No. Nagbigay siya ng excuses. Excuse ng dahilan. Ang sabi niya, kasi Lord, yung binigay mong babae. Nung tinanong ni Lord yung babae, ikaw, bakit mo kinain? Sinabi ba ng babae na siya may kasalanan? Na natukso siya? Na hindi niya nakontrol? Umamin ba siya? Hindi. Ano sabi niya? Nagbigay siya ng excuses. Dahilan. At ang sabi niya, yung kasing ahas eh. So when we give an excuse sa pagsunod sa Panginoon, kapag nagbigay tayo ng dahilan para hindi sumunod o sundin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, automatic, hindi iyan kailanman magiging valid. Wala tayong excuse na pwedeng ibigay sa Panginoon. Kaya yung pong tanong, when? Anong when? Kailan mo planong sumunod sa Panginoon? 1 linggo na po ang nakakalipas nang binigay ko yung challenge. Gaanong karami sa atin? Nakita ko doon may mga ilang nag-comment. Accepted, challenge accepted. Doon sa mga nag-accept, kanino ka accountable? Pag
inaccept mo yung challenge at naging accountable ka sa isang tao, pwede kang i-correct ng tao na yun pag di niya nakikita ang ginagawa mo yung tama. Pero ilang piraso lang yun. How much more yung iba? Kaya tanong natin when, kailan? Kailan mo planong sumunod sa Panginoon? Kailan mo plano na gawin yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? So kung titingnan po natin, mabilis lang sa Mga Ngaral, chapter 12, verse 1 to 8. Para sa ilan beses na itong narinig. Diba? So siguro po ay magkakaroon tayo ng series dito sa Aklat ng Mga Ngaral para makita natin ang gusto. Diba? Kung gaano ba talaga walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Yung kasi isang tema ng Mga Ngaral eh. Mga Ngaral, ito po ay aklat na isinulat noong tinatawag niya sarili niyang Mga Ngaral. Pero pinaniniwalaan po na ang sumulat ng Mga Ngaral ay si Haring Solomon. Sino ba si Haring Solomon? So, si Haring Solomon ay anak ni Haring David. Si David, hari ng Israel. Si Haring David ay pinili ng Panginoon na maging hari ng bayan ng Israel. Si Haring Solomon ang pumalit sa kanya. At nung siya'y naging hari, ang sabi niya, bigyan mo ako, Lord, ng wisdom. I want wisdom. So, isa siya sa mga naging pinakamatalinong hari. Pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. At yung story niya ay nakakamangha kasi it's a winding path. At sinulat niya itong Aklat ng Mga Ngaral sa kanyang later part ng kanyang buhay. Doon sa part na kung saan nag-reflect na siya sa lahat ng pinagagawa niya sa buhay niya. Kaya magandang balikan natin ito sa susunod. Pero dito, focus po tayo sa chapter 12. Sabi doon, sa Mga Ngaral chapter 12, verse 1 to 8. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago dumating ang panahong ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. So sabi doon, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. At bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Masaya po ba kayo sa buhay nyo ngayon? So ang sabi doon, ang sabi po doon, alalahanin daw ang Panginoon ang lumikha sa iyo habang ikaw ay bata pa. So, ang tinutukoy po dito ay yung bata, kabataan, di ba? Young adults. So, ang tinutukoy po dito ay yung sinabi dong hindi ako masaya sa buhay ko. It speaks of a reflection doon sa end ng buhay. Hindi po niyan tinutukoy na hindi ako masaya sa buhay ko or quarter life crisis, midlife crisis o anuman. At tinutukoy po dito na hindi ako masaya sa buhay ko ay yung reflection sa dulo ng buhay mo. Natitingnan mo lahat pabalik. Kumusta ba yung naging buhay mo? Kung i-relieve mo yung buhay mo, okay ka ba? So, kontento ka ba sa naging buhay mo? And then, after mong ibigay tanong na yon, diba? That's the last thing na yung sinabi mo. So, kailan mo dapat alalahanin ng Panginoon? Ang lumikha sa'yo, while we still can. Diba? Habang kaya pa natin. Alalahanin mo siya. Sino daw? Alalahanin mo siya. Bago dumilim ang araw, ang buwan, at ang mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Diba? So, literal kaya yung tinutukoy dito? No. Na figurative yung sinasabi ng Mga Ngaral. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw.
Yung buwan at mga bituin na parang natakpan ng makapal na ulap. Diba? In short, parang darkness. Diba? Bago dumating yung ultimate darkness sa buhay mo, alalahanin mo ang lumikha sa'yo. Sabi doon, darating ang panahon, ang araw, na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin at lalabo na ang iyong paningin. Diba? So kung literal to, darating daw yung araw na manginginig na ang mga bisig mo, manghihina ang mga tuhod mo, hindi ka na makakanguya kasi wala ka ng ngipin. Lalabo na ang iyong paningin. Diba? Pero kung babasahin po sa literal, yung bisig na tinutukoy dito ay yung mga bantay ng bahay. So, ano kinalaman nun? Diba? So, sabi doon, dating araw na manginginig na ang mga bantay ng bahay. At manghihina ang iyong mga tuhod. So, tuhod doon ay literal ay mga malalakas na lalaki. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil ilan na lang ang iyong mga ngipin. Ang ngipin po doon tutukoy ay mga babaeng nagigiling ng butil. At yung paningin na lumabo ay mga babaeng nakasilip sa bintana. At yung pandinig ay yung pinto ang bayan. Ano kaya tinutukoy dito? So, pag ang bantay ng bahay ay nanginig. So, anong sinisimbolo nun? Di ba? So, bantay ng bahay. Ano ba trabaho ng isang bantay ng bahay? Guard. Di ba? Guardia. Pag ang guardia nanginig, anong ibig sabihin nun? Di ba? Yung guard na dapat nagbabantay, nagpoprotekta sa isang tahanan, ay wala na. Hindi na niya kayang gawin yung kanyang function. Hindi na niya kayang gawin yung responsibility. Darating yung panahon na yung tuhod o yung mga malalakas ay manghihina. Darating yung panahon na kung saan yung supply ng pagkain ay mawawala. Darating yung panahon na kung saan mababago na yung sitwasyon. Diba? At yung pandinig ay hihina na kung saan darating yung panahon, wala nang time makinig. Wala nang time makinig sa iba. Hindi lang dahil nabibingi, kundi intentional ay hindi na nakikinig. Darating yung panahon na kung saan mawawala ng saysay lahat. Hihintayin mo ba yung panahon na yon bago mo alalahanin yung lumikha sa'yo? Ano sabi sa verse 4? Sabi po sa verse 4, sabi po na ang tanging amoy hindi na halos makarinig. Kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Diba? Sa panahon na kung saan wala nang nangyayari. Wala ka nang manhid ka na. Diba? Matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa. Puputi na ang iyong buhok. Hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka. Diba? Yun yung point doon eh. Yung lahat ng sinabi doon na paningin, tuhod, it speaks about the end na buhay ng tao. Habang nabubuhay ka pa, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pila ko, hindi pa nababasag ang gintong lalagyan o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo o yung pangsalok nito.
Kung magkagayon, ang nangyari yon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang Espiritu may babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. At ang huling sinabi niya, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. Yan po yung isang tema na laging binabanggit ng mga ngaral. Everything is vanity, meaningless. Walang kabuluhan lahat ng bagay. Walang saysay, meaningless. Unless we find God sa sentro ng lahat. Walang saysay ang lahat ng bagay unless unahin natin, hanapin natin, alalahanin natin yung lumikha sa atin. Ubusin mo man ang lakas po sa pagtatrabaho. Magtrabaho ka 24 hours, 7 days a week para sustentuhan yung pamilya mo, meaningless unless makita mo ang Panginoon, unless alalahanin mo ang lumikha sa iyo. Mag-aral ka man na mabuti, matanggap mo man lahat ng prestigyosong award sa eskwelahan, maging successful ka man sa business o sa trabaho, pagkatapos man ng pag-aaral, lahat yan meaningless, walang saysay unless alalahanin mo yung lumikha sa iyo. Ikaw man ang maging pinakamatalinong tao sa buong mundo, katulad ni Haring Saul. Kung makakalimutan mo ang Lord, kung makakalimutan mong sumunod sa Kanya, then everything is meaningless. Walang saysay lahat. Walang saysay. Because everything, lahat ng bagay ay nagre-revolve, umiikot sa Panginoon. Hindi ikaw ang sentro ng universe. Hindi siya ang sentro ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang sentro, ang punot dulo, ang simula at ang wakas. Lahat ay sa Panginoon. So question, babalik ko yung challenge na binigay ko nung Sunday. How much time ang binibigay mo sa Panginoon upang i-develop mo yung relationship mo sa Kanya, para patibayin mo yung relationship mo sa Kanya? Ganong karaming oras ang binubuhos mo? Kung mas maraming oras ang binubuhos mo para sa mga non-essentials, pakipagkwentuhan ng mga bagay na hindi naman patungkol sa Lord, paglalaro ng mga online games, pag-Facebook, pag-chat, group chat, etc., panonood ng telebisyon, diba? Hindi naman kayo apektado, GMA 7 kayo, diba? So, konti lang yung apektado kasi konti lang yung channel 2, diba? Sa church natin, diba? So, nanonood pa rin kayo ng TV, wag niyo sabihin, hindi na po kami nanonood kasi wala na ABS-CBN. Matagal ko nang alam na puro kay GMA 7. Okay, konti lang kaming kapamilya dito. Diba? So, nabisto tuloy ako ng kapamilya ko. Okay? Anyway, kung mas marami yung inuubos mo dyan, kung mas maraming oras ang inuubos mo doon sa mga non-essentials, sa mga bagay na pwede mo namang tanggalin, tropa ko to, hindi sila pwedeng mawala sa buhay ko. Alam mo, pagdating ng ilang taon, wala na kayong pakialamanan. Yung mga usapan nyo na, forever friends. Yeah, friends forever, BFF. Best friends forever. Alam nyo, pagtungtong nyo ng college, wala na. Iwanan na yan. Lalo pag nagtrabaho ka, naku, lalo wala na kayong oras sa isa't isa. Ay, hindi mo yan. Magtigil ka. Diba? Dami ko nang nakitang ganyan. Tantanan mo ako dahil hindi ako naniniwalang forever na magbe-best friend kayo. Siguro,
O, kaibigan. Kaibigan ko dati yan eh. Tropa ko yan dati. Pero darating yung panahon, wala na kayong oras sa isa't isa. Huwag nyo ubusin yung buhay nyo sa isa't isa dahil merong mas mahalaga. Okay lang sana, di ba? Kung nagtitipon-tipon kayo, kwentuhan kayo, di ba? Share mo si Christ. O, yun. Yun yung meaningful. Di ba? Yun yung meaningful na binabahagi mo si Kristo sa mga kabarkada mo. Yun yung gawaing merong kahulugan. Di ba? Kasi sa ginagawa mo, inaalala mo ang iyong lumikha. Di ba? Sa paanong paraan. O, tropa. Di ba? Panoorin natin message ng Sunday. Di ba? O, sige, bago tayo maglaro, pray muna tayo. Basa muna tayo Bible. Ay, alam mo ba? Babasa ako ng Bible ng isang gabi. Ang problema kasi ayaw natin gawin di ba? Kasi meron tayong fears. Kasi, una, kilala tayo ng tropa natin. Di ba? Alam nila kung ano ligaw ng bitukan natin. Yon. Di ba? Hindi ka makapag-share sa kapitbahay mo kasi alam mo na alam niya kung anong likaw ng bituka mo. Di ba? Because hindi tayo namumuhay ng may kabanalan. Hindi tayo namumuhay, lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pag panahon na kung saan kailangan nating i-share, ayaw natin. Diba? Up to the point na sabihin natin, hindi tayo magiging effective dito sa sarili nating lugar kasi, why? Ba't tayo hindi magiging effective dito sa sarili nating lugar? Mas dapat lang. Diba? Dahil lugar natin to. That is an excuse. Diba? Kasi namumuhay tayo sa maling paraan. So, ilang oras binubuhos mo sa mga essentials? Gaano karaming oras? Computin mo. Kumuha ka listahan. Sulat mo. Gantong oras sinubos ko sa ganto. Total. Prayer time. 5 minutes. Ay, mali. 30 seconds. Bible reading, 1 minute. 1 minute, 30 seconds. Group chat, TikTok, etc. Picture, post. 5 hours. 5 hours against 1.5 minute. Tapos sasabihin natin mahal natin ang Panginoon. Pero wala tayong oras para sa Kanya. So I challenge you again. Kung sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos, kung sinasabi mong kinilala mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, diba? Sabi nila noong Sunday, para daw akong isang ama na sincerely kinakausap yung mga anak doon sa tono. Di lang nila alam. Nahirapan lang po ako magsalita that time. So ngayon, medyo matigas, medyo firm, nasasabihin ko, kung sinasabi mo, if you believe na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw, kinilala mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, I challenge you. Magbigay ka ng oras sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin kontakin ka pa. Huwag kang maghanap ng reason para hindi ka maging accountable. Diba? Kasi yung iba, meron naman way para maging accountable ka eh. Diba? And I'm also challenging the leaders of this church. Petiks-petiks lang ba tayo? Diba? Petiks-petiks lang. O tayo yung unang magdadahilan. If you will accept the challenge, kung gagawin mo yung challenge, so ano ba yung challenge uli? Non-essentials, konting oras. Oras sa Panginoon, mas madami. Diba? Unti-unti.
Hindi ko sinabing, boom, kailangan accomplish ka agad. No. Let's do this one step at a time. Simulan mo sa mga bagay na hindi mo ginagawa everyday. Mag-pray, magbasa ng Bible. Diba? Ang ginagawa ko naman po yon, mag-pray, magbasa ng Bible, isulat kung ano yung binasa. Ginagawa ko rin po yon, mag-pray, magbasa ng Bible, unawain yung binasa at isinulat. Ginagawa ko po yun. O, didagdagan mo yung binasa mo. Samahan mo na ng praise and worship. Personal. O, araw at gabi dapat nagbabasa ng Bible. Hindi lang binabasa, pinagbubulay-bulayan. You reflect on the things pinagninilay-lilayan mo, binubulay-bulay mo, iniisip mo yung bagay na binasa mo, ano ngayon yung para sa akin, anong dapat kong gawin doon sa nabasa ko. And then, accountable ka, mag-report ka ngayon doon sa tao na ikaw ay accountable. Okay? Bigyan ko na po kayo ng tip. Hindi ibig sabihin small group leader mo lang pwede kang maging accountable. Diba? Kung wala ka talagang cellphone para maging accountable sa small group leader mo na malayo sa bahay mo, baka merong malapit sa'yo, okay, na pwede kang maging accountable. Tandaan, kailangan maging accountable ka, yung tao na yon mas matured sa'yo. Hindi pwedeng pareho kayong nag-aaral lumakad. Kayong dalawa yung hindi. Okay? Yan na po binigay ko na yung isang way. Diba? Kung nahihirapan kayo kasi ang daming iisip na excuse. Walang cellphone hindi po kami makapag So, kung walang cellphone, di wala na. Wala na. Sige, wala na tayo. Wala na Walang communication Diba? Baka, excuse me po. Baka naman mamaya, meron namang malapit na pwede. Diba? We have to adjust dahil mayroon tayong system, sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. Diba? So bro, okay lang ba sa ibang church? No. Bakit bro? Diba isa naman tayo? Pag-usapan na po natin yan. So if you are part of this church, then you will grow dito sa church na to. Hindi ka lalago kung patalon-talon ka. Ngayon, kung bahagi ka ng ibang church, kung galing ka sa ibang church, nakikinig ng message na ito, maging accountable ka dyan sa church mo. Okay lang makinig ng ibang message. Okay? Pero make sure na yung loyalty mo, make sure na ang church mo pa rin, ang pinopromote mong church ay yung church na kung saan binigay mo yung membership mo. Okay? Para sa taong gusto. Diba? Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Stop making excuses. Because God never made an excuse. Kahit kailan ng Diyos, hindi siya nagbigay ng dahilan para hindi niya bigay yung kanyang buhay para sa iyo. Right at the point na kung saan nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, na kung saan dinanas niya yung isang sitwasyon sa buhay ng isang tao na napakadalang mangyari, yung pumuputok yung ugat sa balat. Nung lumuha siya at nagpawis siya ng dugo, that is a medical condition na nangyayari sa mga taong sobrang stressed. And those people, sila yung mga tao, based on medical history, sila yung mga tao na either nasa death row o mga sundalo na alam nilang suicide mission yung kanilang pupuntahan, or mga bagong sundalo na sasabak ng giyera. Pumuputok yung ugat sa balat, lumalambot yung balat. Nandun na yung situation ni Jesus na kung saan ganun katindi yung stress sa kanya dahil alam niya after niya mag-pray, after ng gabing iyon, magsisimula na yung proseso
nahuhulihin siya, gugulpihin siya, and ultimately, mamamatay siya sa krus. Did He give an excuse? Nagbigay ba si Lord ng excuse para hindi niya gawin yon? He prayed to the Father, nanalangin siya sa Ama, Lord, baka pwedeng wag ko nang inumin ang sarong ito. In literal translation, Lord, baka pwedeng wag na nating tuloy yung gagawin na to, yung paghihirap na to, baka pwedeng wag ko nang danasin. Ano sabi niya? Lord, but your will, not my will, your will be done. Nagbigay ba ng excuse si Jesus nung hinuli siya? Huwag niyo akong hulihin, huwag niyo akong bugbugin kasi nagputukan na yung mga ugat ko. Ganun ba yung sinabi ni Jesus? No. Binugbog siya, dinuraan siya, nihirakan siya. Nagbigay ba siya ng dahilan na sobra naman to? No. He willingly gave up. Willingly, siya mismo nag-decide na bibigay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Para yung kasalanan mo mabayaran sa krus ng Kalbaryo. Upang tayo makaharap sa Ama bilang mga banal at katanggap-tanggap sa Kanya. Pinasan ni Jesus yung kasalanan ng sanlibutan. And for a short moment sa history ng tao, God turned His back nung pasan ni Jesus yung kasalanan ng sanlibutan sa krus. Binaling ng Ama yung kanyang paningin mula kay Jesus patungo doon sa mga anak, sa mga tao na tumanggap ng kabanalan na binigay ni Jesus sa atin. He hung on a cross naked. Nakabiting siya sa krus ng hubot-hubad, walang saplot. He suffered the worst form of punishment. Diba? Dinanas niya yung pinakamalupit na anyo na anyo ng parusa nung time na yon, na binibigay lang sa pinakamasasamang kriminal. Pero kahit kailan di siya nagkasala. And He did it for us. Ginawa niya yon para sa atin. And He never made an excuse. Hindi niya sinabing, teka, Diyos ako, bakit niyo gagawin to sa akin? Kahit kailan, hindi niya sinabing, teka, wait lang, baka pwedeng schedule natin yan. No. He even has the powers, meron siyang kapangyarihan na bigla na lang, boom, magbaksakan lahat. Display niya yung kanyang glory. Hindi niya ginawa yon. Why? Because this is the way. Diba? Ito yung paraan upang matubos niya tayo. This is the only way upang tayo magkaroon ng pag-asa. And He never gave an excuse. So don't give an excuse. Tigilan natin ang pagdadahilan. Ang dahilang binibigay natin para hindi magawa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yung mga dahilang binibigay natin para hindi tayo makasunod sa Lord. Because no excuse ang magiging katanggap-tanggap. So my prayer for you today, ma-realize natin yung gravity ng binigay ng Diyos para sa atin. That's the only way na magagawa natin yung plano ng Panginoon. That's the only way na tayo makakasunod talaga sa Panginoon kapag na-realize natin kung ano ba yung binigay ng Diyos. Na bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos, bagkus iniwan niya yung trono sa langit. Sinilang siya bilang tao nagkatawang lupa, namuhay bilang alipin, at naging tapat, masunurin hanggang kamatayan sa krus.
para gawin yun ng Diyos para sa atin na tao lang, that is enough. Diba? Sapat na yun para sabihin natin, Lord, here I am. Nandito ako, use me. All of me. Lahat sa akin, gamitin mo. Pero syempre, let's do it one step at a time. Yun lang naman po yung challenge ko eh. Hindi ko naman china-challenge na instantly lahat kagad. Di ba? Unti-unti. Simulan mo doon sa mga bagay na hindi yung pag ginagawa. Simulan mo sa mga bagay na ginagawa mo na dagdagan mo. Hanggang maging routine mo na. Hanggang makakasanayan mo na. Hanggang naging automatic na sa'yo. Pag gising mo, bam, Bible ka agad ang dinadampot mo. Na bago ka matulog, bam, Bible ka agad ang minadampot mo. Di ba? Na pag nagulat ka, hindi puto kutsinta lumalabas sa bibig mo. Di ba? Start one step at a time. Unti-unti. And as long as you're accountable, may nakakakita sa'yo, nag-report ka, nababantayan ka, lumalago ka, nababantayan ka, natutuwid ka pag naliligo ka na landas. Di ba? Magugulat na lang tayo. Magugulat ka na lang kung gaano ka na ginagamit ng Panginoon. If we will be sincere sa paglakad natin sa ating Panginoon. So I pray, I hope and I pray, nawa, gawin natin yung tama sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat Lord. Salamat Lord dahil tunay nga Panginoon, everything is meaningless. Everything is meaningless, Panginoon. Walang kabuluhan na lahat ng bagay unless alalahanin ka namin, Panginoon. And Lord, sa oras na to, dalahin ko, Panginoon, simpleng bagay lang, Lord. Nawa, mag-decide ang bawat isa na gawin ang nararapat sa iyong harapan. Ikaw ang kumilos sa kanila, Panginoon. Ipuhay mo yung puso nila. At ikaw, Panginoon, yung mag-ayos ng lahat para sa kanila. Lord, we pray, Panginoon, para sa may mga karamdaman. Ipuhay mo sila, Panginoon, para sa kagalingan. Para sa may mga pagsubok sa buhay, Panginoon, we pray, Panginoon, ang pagkilos mo at pagsama mo sa kanila. Ma-realize nila, Panginoon, ang pinaka-the best na pwede nilang gawin ay ang magpurit sumamba sa iyo at pagkatiwala sa iyo, Panginoon, lahat ng kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Lord, dalahin ko, Panginoon, nawa lahat kami kumilos ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Taas namin ang pangalan mo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po. Siya papuri sa pangalan ni Jesus, sa pamandalangin. Amen. Amen. God bless po.